umaga sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Krisha May Heralde Berberio. Ngayong umaga, bago ko sisimulan ang talakayang aking tatalakayin sa inyo, maaari bang pangunahan mo dito sa harapan ng klase ang ating panalangin, Miss Lalikan? Okay, pumunta sa harapan upang madinig ng iyong mga kaklase. Amen. Bago kayo magsiupo sa inyong mga inuupuan, pakitignan sa ilalim ng inyong mga upuan kung merong nakakalat na basura riyan. At kung may nakakalat na basura, pakipulot at ilagay ito sa basurahan. At saka, pakiayos na rin ang inyong mga inuupuan. Salamat. Ngayong umaga, sino ba ang lumiban sa klase? Yes, Miss Monitor, meron bang lumiban sa klase? Maaari bang isulat mo sa isang papel at ibigay mo mamaya sa akin pagkatapos ng talakayan? Okay, salamat. Kamusta ba ang lahat? Mrs. Tasio, kamusta ka? Mabuti. Miss Ligaya? Okay. Kung gayon, tumahimik ng lahat at tayo ay magsisimula na. So, noong nakaraan, tinalakay natin ang ikalawang yugto ng imperialismo, kanluranin. May natatatandaan pa ba kayo? Kung may natatandaan pa, ano ang imperialismo? Yes! Mr. Bandoho, Mr. Ginoo. Mahusay! Yes, Miss Belarga. Magaling. Kung ganon, mukhang naintindihan ninyo ang itinalakay natin noong nakaraan. Kung kaya naman, tayo ay dadako sa susunod na talakayan. Ngayon, bago tayo dumako sa susunod na talakayan, meron akong inihandang isang aktibidades na kung saan pagkukuhanan nyo ng kaunting nilalaman o kaunting impormasyon kung ano ang susunod nating tatalakayin. Kaya narito, may inihanda ako. At ito ay pinamagatan ng 4 pics, 1 word. Ang unang larawan ay makikita ang mga taong ito. At sa kabilang banda, may nakalagay na scrambled word kung saan inyong pagdugtong-dugtungin kung ano ang kanyang tamang kasagutan. Ang susunod na larawan, sino ang makasagot? Ang tamang kasagutan nito? Yes, Miss Maclason. Tama. Ito ay filosofiya. Mga filosofiya sila. Ang susunod na larawan ay sino ang makasagot sa inyo? Yes, Mr. Joshua. Ano ito? Tama. Ito ay Rebolusyong Amerikano. Magaling! So, base sa mga nabuong salita gamit ang 4 pics 1 word na aking ginawang aktibidades, ano kaya ang pag-aaralan natin ngayong umaga? Yes! Chrissy Joy, ano ang pag-aaralan natin ngayong umaga? Tama! Ito ay tungkol sa Rebolusyong Pangkaisipan. Ano pa? Ano ang Rebolusyong Pangkaisipan sa iyong palagay? Mr. Andrew Boy. Mahusay. Ano pa? Ano pa ang nalalaman yung impormasyon tungkol sa Rebolusyong Pangkaisipan? Okay. Ngayon, aking ibabahagi sa inyo kung anong ibig sabihin or nilalaman ng
Rebolusyong pangkaisipan. So ngayon, bago tayo dumako sa susunod nating talakayan, ang rebolusyong pangkaisipan, meron akong inihandang layunin upang malaman ninyo ang nilalaman ng aking layunin sa aking tatalakayin. Rebolusyong pangkaisipan. So, narito ang unang layunin. Pagkatapos ng 20 minutong talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, naiisa-isa ang mga taong nakikilala sa rebolusyong pangkaisipan. Pangalawa, naiisa-isa ang naging impluwensya ng rebolusyong pangkaisipan. Pangatlo, naiugnay ang rebolusyong pangkaisipan sa rebolusyong Pranses at rebolusyong Amerikano. Okay, meron ako ditong inihandang PowerPoint presentation para sa rebolusyong pangkaisipan. Kung ano ba ang tunay na nilalaman ng rebolusyong pangkaisipan. Ang rebolusyong pangkaisipan. Ang rebolusyong pangkaisipan ay tumutukoy sa mabilisang pagbabago ng isang institusyon o lipunan. Isa sa mga bunga ng pamamaraang makaagham ang pagbabagong ginawa nito sa iba't ibang aspekto ng buhay ng tao. Marami ang nagmungkahi na gamitin ang pamamaraang ito upang mapaunlad ang buhay ng tao sa larangang pangkabuhayan, pampolitika, panrelihiyon, maging sa edukasyon. So, ang rebolusyong pangkaisipan ay ginawa ito upang mapabuti ang ating pamahalaan. Isa itong pamamaraan upang mapabuti, mapaayos at maging mahusay ang pamamalakad ng ating pamahalaan. Tinawag itong panahon ng kaliwanagan or enlightenment. Ito ay tinawag na enlightenment. Nakasentro ang ideyang ito sa paggamit ng reason o katwiran sa pagsagot sa suliraning panlipunan, pampolitikal, at pang-ekonomiya. Ito yung ideyang ginamit upang magbahagi ng ating pangangatwiran o rason sa ating inimumungkahi sa ating lipunan. Susunod ay kaisipang politikal. Ang kaisipang politikal, umunlad ang Enlightenment o rebolusyong pangkaisipan noong ika-18 siglo. Ayon sa isang filosofiya, si Baron de Montesquieu or may katawagang Montesquieu. Isa sa kilalang pilosopo sa panahong ito dahil sa kanyang tahasang pagtuligsa sa absolutong monarkiyang naranasan sa France sa panahong iyon. Sa kanyang aklat na The Spirit of Laws noong 1748, itinalakay niya ang iba't ibang pamalaang namayani sa Europa. Hinangaan niya ang British. Bakit? Dahil sa pagbuo nito ng isang uri ng pamalaang nililimitahan ang parliament. Mas kilala ang kaisipang balance of power ni Montesquieu na tumutukoy sa paghahati ng kapangyarihan, pamahalaan sa 3 sangay. So, ang pamahalaan ay may 3 sangay ito. Ito yung ehekutibo, lehislatura, at judikatura. Ito yun sila. Philosophies. Sa kalagitnaang bahagi ng ika-18 siglo, isang pangkat ng mga taong tinatawag na philosophies na nakilala sa France or sa Pransya. Sila yung mga philosophies na kilala or isang grupo ng mga filosofiya na kilala sa France.
5 mahalagang kaisipan na bumubuo sa kanila bilang filosofiya. Una, naniniwala ang mga philosophers na ang katotohanan or truth ay maaring malaman gamit ang katwiran. So, naniniwala sila na ang isang katotohanan ay malalaman lamang sa isang pangangatwiran. Pangalawa, may paggalang mga philosophy sa kalikasan or nature sa isang bagay. So, sila ay mayroong paggalang sa ating mga kapaligiran. Sunod, pangatlo, ang kaligayahan nilang nadarama ay matatagpuan sa taong sumusunod sa batas ng kalikasan. So, ang kanilang kaligayahan ay yun yung mga taong sumusunod sa batas para sa kalikasan. Yun yung kanilang nadaramang kaligayahan bilang mga filosofiya. So, we have here Frances Marie Arut. Isang itinaguri ang maimpluwensyang philosophist, mas kilala sa tawag na Voltaire. So, si Voltaire or si Frances Marie Arut ay tinagurian sa tawag na Voltaire. Siya ay nakapagsulat ng higit na 70 aklat na may temang kasaysayan, filosofiya, at saka maging sa drama. Mas kilala siya bilang pati na rin sa paggawa ng drama. Madalas gumagamit ng satiriko si Voltaire laban sa kanyang mga katunggalian tulad ng mga pare, aristocrats at maging sa mga pamahalaan. So, ang susunod, dahil sa talahasang pagtuligsa sa mga ito, ilang beses siyang nakulong. So, si Voltaire ay nakulong ng ilang beses. Ang susunod ng mga filosofiya ay si Thomas Hobbes at John Locke. May magkataliwas na ideya ang dalawang filosofiyang ito. At tungkol na rin sa kanilang katangian ng pamahalaang nararapat na mamuno sa mamamayan. So, bawat isa sa kanila mayroong kanya-kanyang mungkahi at kanya-kanyang opinyon na nalalaman. Ang susunod na filosofiya ay si Jean-Jacques Rousseau. Nagmula sa isang mahirap na pamilya na kung saan kinilala dahil sa kahusayan sa pagsulat ng mga sanaysay na tumatalakay sa kahalagahan ng kanyang pang-individual or individual freedom. Binigyan din niya ang kasamaan ng lipunan or evil of the society. May nauugat sa hindi pantay na distribusyon ng yaman na labis na kagustuhan ng pagkamali nito. Inihain niya ang paniniwala tungkol sa mabuting pamahalaan sa kanyang aklat na pinamagatan The Social Contract. Naniniwala rin siya na magkakaroon lamang ng maayos na pamahalaan kung ito ay nilikha ayon sa pangkalahatang kagustuhan or general will. So, naniniwala siya talaga na kung ang isang pamahalaan ay nagdesisyon ayon sa pangkalahatan or ito ay nagkaroon ng unity ng bawat isa, ito ay tungo sa maayos na pamahalaan. Ngayon yung kanyang paniniwala or pananaw. And then, ang social contract niya ay naging saligan ng mga batas ng Rebolusyong France. Ang ginawa niyang ng librong pinamagatan The Social Contract ay naging saligang batas ng bansang France. Pagpalaganap ng ideyang liberal. Si Denis Diderot or Diderot nagpalaganap ng ideya ng filosofi sa pamamagitan ng pagsulat at pagtipon ng 28 volume na encyclopedia na tumatalakay sa iba't ibang paksa.
Binatikos nila ang divine right at ang tradisyon na rehiyon. Bilang tugon, pinigil ng pamalaan at simbahan ang pagkalat ng encyclopedia na ginawa ni Diderot at binantaan ang mga Katolikong bibili at babasa nito. So, naging hindi sila sang-ayon sa ginawang encyclopedia ni Diderot dahil naging kalaban nila ang mga pare. Sa kabila ng mga pagpigil nito, humigit kumulang 20,000 kopya ng encyclopedia ang naibenta sa taong 1751 hanggang 1789. So hindi napigilin nila ang paglaganap ng pagbenta ng encyclopedia sa buong France. Naipalaganap ang mga ideya ng Enlightenment o revolusyong pangkaisipan or tinawag na Enlightenment. Hindi lamang sa kabuuang Europa, kundi naging sa Amerika at kalaunan sa Asia at naging sa Afrika. Mga kababaihan sa panahon ng Enlightenment. Ang islogang kalayaan at pagkakapantay-pantay ay tinitignan ng mga philosophers na hindi akma sa kababaihan. So, hindi sila naniniwala na ang kakayahan at pagkakapantay-pantay ay ibibigay sa mga kababaihan tulad nating mga kababaihan. Sila ay naniniwala na ito ay mas ibigay sa mga kalalakihan. Ngunit, unti-unting nabago ang pananaw na ito sa kalagitnaan ng 18 siglo. Dahil nagkaroon ng protesta ang ilang kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. So, sila ay nakipaglaban sa kanilang kalayaan at tinatawag nating freedom para sa kanilang sarili. At yan ang aking inhandang presentasyon para sa Rebolusyong Pangkaisipan. This is the code. Thank you. Keep fighting, future teachers. At sa aking sinagawang gawain na inihanda, narito ang aking. So, sa aking ginawang gawain sa pagtataya, narito, pagtapat-tapatin at hanapin sa hanay B ang itinutukoy sa hanay A. So, sumulat ng The Spirit of Laws. Sino siya? So, ulitin, sa katanungang isa, sino ang sumulat ng The Spirit of Laws? Law. Okay. Miss Ligaya, pwede mo bang masagot kung sino? Okay. Si Jane Jacques Rousseau. Pangalawa, mas kilala bilang Voltaire. Sino nga ba siya? Miss Lalikan. Okay, si Francis Quesnay. Pangtatlo, sumulat ng aklat ng The Social Contract. Okay. Si Jane Jacques Rousseau again. Pang-apat, sumulat ng 28 volume ng encyclopedia. Sino siya? Okay. Siya si Denis Diderot. Panglima, naniniwala sa mga malayang ekonomiya. Sino siya? Mrs. Tasio. Tama. Si Frances Marie Arrow. Dahil natapos na natin talakayin ang tungkol sa Rebolusyong Pangkaisipan at nasagot nyo ng tama ang aking katanungan tungkol sa mga katanungang inahilatag dito sa Hanay B at inyo namang tinukoy ang tamang sagot dito sa Hanay B dahil kayo ay nakinig ng mabuti. Kaya 5 palakpak para sa inyo dahil kayo ay nakinig ng mabuti at nasagot nyo ng mabuti ang aking mga katanungan sa gawain. 1, 2, 3, 4, 5. Para yan sa inyo dahil kayo ay nakinig ng mabuti. Ngunit,
Dahil kayo ay nakinig at may natutunan ng mas lalong may nakapulot na impormasyon tungkol sa rebolusyong pangkaisipan, meron akong naihandang ng takdang aralin na inyong gagawin sa inyong bahay at bukas ay maaari ninyong isumiti sa akin. Ang aking takdang aralin sa inyo ay manaliksik kayo ng mga impormasyon tungkol sa rebolusyong pangkaisipan na kung saan ay mayroong gabay na tanong na una, dahilan kung bakit ang mga rebolusyong pangkaisipan ay kinakailangan nating alamin. Pangalawa ay pag-ugnay-ugnayin mo ang pagkakapareho ng Rebolusyong Pransya at Rebolusyong Amerikano. That's all. Thank you.